Good evening po sa inyong lahat. Kumusta po kayo for this Saturday evening? So, it's nice to be back again for this live streaming sa Facebook. So, pasensya because of this typhoon paing, hindi po kasi ako updated eh. So, pasalamat tayo sa mga kaayos ng Ginoo kag sa mga pabor niya, sa blessing niya, kag sa tanan ng mga sa palibot naton sa kaayos ang Ginoo nga ang Dios gid nagapanalipod nga ang Dios amo ang nagatabon sa aton sang iyang mili nga dugo kag bisan pa man after this flood ang Dios gihapon naga-provide, nagahatag sang kaayo kag ang iya gid nga gugma makita gid naton sa kada isa kag isa nga kung sa diin the common good which is already inherit sa aton nga mga likas na sa ating buhay, yung common good na yan, yung maging mabuti po sa kapwa. So pasalamat tayo sa lahat-lahat po ng mga neighbors natin, sa lahat ng mga kakilala natin, kaibigan natin na siyang nagbibigay din ng inspirasyon in times like this sa buhay natin. So, but tonight we will continue, or I'm gonna share with you again the Word of God according to Acts chapter 27, chapter 7. Mag-uumpisa po tayo sa chapter 7. Salamat nga po pala so for this sa sining live streaming or even our pastor Pastor Neil Acuesta or the church sila ay naga paabot sa aton kung may ara ta mabulig bisan gamay lang or kahit na goods or cash or mga damit or yung talagang pangangailangan na unang pangangailangan na para po makabahagi po tayo, maibahagi po natin kahit na kaunti lang po na tulong-tulong hanggang dumami din sa mga nasalanta or was been impacted or affected na naapektuhan ng baha because of this typhoon paeng kung tama ako yung pangalan siguro kasi blackout kami. So kanina lang kami, pasalamat din ako sa hotel ko kasi kaninang umaga nag-request tayo, tumingi tayo ng tulong na kung pwede magkaroon ng kuryente kasi sa ibang parte meron na eh. And then hindi dito sa poblasyon sa poblasyon sa Pigkawayan hindi naman kami naapektuhan. Dumadaan lang yung tubig by the grace of God, pasalamat po tayo. At wala namang apektado masyado pero walang kuryente. Pero pasalamat tayo dahil inaksyonan kaagad ng hotel ko ng Pigkawayan. So at least for kaninang tanghali nagkaroon kagad ng kuryente. Pero nung lumabas ako kanina, mas apektado yung iba. So medyo nahiya ako sa sarili ko Pero at least kasi meron tayong may mga lalong-lalo na importante yung ref, yung mga pagkain natin, baka mapanis. Pero we thank God for His provision and also His supply and also ang iyang nagugma sa mga isig katao sa aton nga kinabuhi. Whereas nakita naton through them, nakita naton ang gugma sa Ginoo or even the hands of the Almighty God, how they risk take the risk even their life just to be able to rescue or tawag nito
ma-rescue at maisalba, no? At saka matulungan yung mga apektado ng baha na to, no? So, first time po ito na ganito pong kalakas or ganito po kadami yung tubig, no, sa province of North Cotabato. Meron namang pagbaha even in this town, no, or municipality of Pigcawayan. First time po nangyari ito. Nagpapasalamat po tayo, no, sa lahat-lahat po ng mga tulong na natanggap po, especially those impacted, no, or affected, no, by this flood, no, na dala-dala po ng bagyong Paeng. So especially sa mga remote areas, sa mga iba't ibang lugar or barangay of this municipality, especially sa Buluan, no, Maluaw, Bulukawon, no, Lampake, kahit mataas na yung Lampake, or Midpapan, Tubon. So halos po lahat, no, even in the poblasyon, no, talagang nalubog, no, sa baha. Dito lang ata sa Poblasyon 1, medyo hindi. So sa Poblasyon 3, dahil malaki din yung creek dyan. So pasalamat tayo, hindi lang po sa mga leader natin, even sa mga barangay chairman, especially doon sa mga apektado talaga, no, sa Poblasyon 2, apektado, Poblasyon 1, medyo doon banda, no, na parte, no, sa unahan. And then Poblasyon 3, sa Bulukawon, no, sa mga barangay chairman, as well as sa lahat po ng mga barangay kagawad. No? So pasalamat po tayo sa kanila. Now for this evening, no, tayo po ay magbabahagi uli ng kanyang mga salita ng Diyos. It is a story about yung pagbiyahe po ni Pablo papuntang Roma. So babasahin ko po sa inyo, and then para naman po, no, na ma-inspire kayo in times na ganito po yung sitwasyon sa buong Mindanao ata or even in Visayas, pero talagang medyo masakit, no, yung mga pangyayaring ito, lalong-lalo na dito sa bayan ng Pigcawayan or Karatig Bayan, no, at sa mga iba pang bayan ng Pipalma or even in the province of North Cotabato, kasi, no, ito yung first time na nangyari po to sa bayan ito. So at tayo din po, no, ay nagpapasalamat, no. Ako din po nagpapasalamat personally, no, especially to our very own governor of this province of North Cotabato. So kay Miss Emilio Lala Talinio Mendoza, no, na talagang andun kagad yung mga tulong, no, especially yung mga provision or pangangailangan, no, na supply na dumating talaga, no, sa Banwasang Pigcawayan, no. Hindi ko man nakita pero narinig ko lang, and I believe that, no, especially, no, sa kanilang we saw, no, nakita natin how big, no, is their heart, no, or her heart also, no, to please or to help or to rescue lives, especially now in all the people here, no, in the province of North Cotabato. So pasalamat tayo sa kanila dahil it is dahil talagang ginawa nila, nandun yung integridad or what we call sinseridad or katapatan, no, no, by being, no, a leader or a governor or in that office, that, no, and then pasalamat tayo, and then, no, we pray na hindi lang, no, na talagang tatagal sila sa mga ganong posisyon dahil nakita natin kung gaano po kalaki yung kanilang, no, pagmamahal, no, hindi lang po sa kanilang bayan or even in the entire province of North Cotabato. So, personal ko po yan, no, na pasasalamat. No? Wala naman akong connection sa kanila. Wala naman akong hiningi o anuman. No? Kahit na election, wala pa ako doon. Hindi pa ako kasali doon. No? Pero, we're happy, no, na marinig yung mga ganong klaseng talagang nagtatrabaho at talagang nandun yung malasakit, nandun yung pagmamahal, no, that they were connected
no, especially no, sa buhay po no, ng lahat ng kanyang nasasakupan. So, no, pasasalamat tayo sa ating governor, Miss Emilu Lala Talinio Mendoza. No? So, and then, no, nagpapasalamat din po tayo. Nakita po natin kung ano yung mga magandang ginawa ng ating leader or our mayor for this town or municipality of Pigcawayan, even also to the presiding officer, which is the vice mayor also, and also sa lahat po ng mga member po ng Sangguniang Bayan, no? sa mga ginagawa nila, no? Sa ating pong Honorable Kagawad Kimry Gonzaga, no? And then also sa ating Honorable Tihada, then Barte, no? Roquero, at marami pa iba, at sa kaibigan ko din, kay Bukbok, Honorable Bukbok Lopez, no? So, pasalamat tayo sa kanila, no? And then sa tulong nila, and also to our Vice Mayor, Jake Kasi, no? So, pasalamat tayo, no? Sa malaking a big heart, no? Na talagang pinapakita nila, no? Sa bayan ito. And most especially to our Mayor, Mayor Juanito C. Agustin, no? And he's ready to take, no, the risk, no? Just to be able to rescue and also to help, no? Ang kanyang mga kababayan, di ba? Nakita natin baha, no? So yan po, no? Nakita natin how big, no, is their heart, no, just to make, no, na hindi po tayo nagkamali, no? Na hindi po kayo nagkamali na ilagay sila, no, sa ganong trabaho, sa ganong posisyon. So that is our prayer that God will going to bless them, that God will going to protect them, that He will going to charge thousands of His heavenly forces, no, to encamp, no, just to be able to protect them in every area of their life, even andyan sila sa trabaho or even sa kanilang mga pamilya also. And also God will give them tawag nito na yung blessing, pabor, and also divine protection, as well as na sila po ay gagamitin that, no, yung mga provision or supply na galing po, no, sa higher level ng ating pong government will be goes, no, or dadaan po sa ila going, no, through sa ating pong mga kababayan, no, dito po sa Pigcawayan. So, it's nice to hear, no, ganung klaseng mga leader, no, na sa atin po, no. So, no, that's it, no. And we're always praying that God will going to protect them every day, no, sa kanila pong buhay. So, together with the saints, no, ng mga kasamahan po natin, even yung may bahay ko po. So, wala po tayong dito, pero hindi naman tayo nakikialam sa mga trabaho, no? Pero nakita natin kung anong nakita natin. So, pasalamat tayo, no, sa mga ganung klaseng tao, no, na mayroon talagang pagmamahal, who has a big heart, no, just to be able to reach out those people who are really in need, just like this, no, for sa ganitong panahon, no. So, pasalamat tayo, hindi lang po sa kanila, even sa lahat po ng mga barangay captains at sa lahat po ng mga tao na talagang may taos pusong or mayroong magandang puso na talagang tutulong sa kapwa nila, especially yung mga kapitbahay natin, especially yung mga nasa palibot natin. It is the heart of God, no, na nakita natin, no? Each and every one of us. So, tulong-tulong. So, yun po ang talagang ibig sabihin. Yan po talaga yung heart ng ating Panginoon, na kung makita natin, and in spite of this calamity, manalig po tayo sa Diyos. Wala naman po ako magbibigay sa inyo, but only the Word of God, na talagang magbibigay din po ng inspirasyon, no, sa ating pong lahat.
in times of troubles, in times of great distress. Just like King David, he sought the Lord. At lahat po ng kanyang mga problema ay kinuha ng Diyos. So in times like this, wala na po tayong mahahawakan pa, kundi hawak kamay lang po, and then pray and believe and trust God that these leaders that we had, nga sila po ay dadaloy ang panalangin ng Diyos, dadaloy ang mga supply, provision, at also lahat-lahat po, that they will be an instrument by God to send help and rescue also, and also provision, especially to those who are in need. So, salamat po tayo. Without any further ado, tuloy po tayo sa ating live streaming for this evening. So, before else, pray muna tayo. Lord God the Father Almighty in heaven, Lord, we give you thanks and praises, honor and glory sa sinipo nga sa sining panahon, sa sining ation. Lord, I pray for anointing. I pray for wisdom, knowledge, and understanding as I'm going to exhort your word for this evening. And also, bless manangining live streaming sa Facebook, and bless also this account and also the ears of thy hearers, kag sa tanan pa nga maga-tanaw nga maga-tanaw sa sininga video, Ginoo, ikaw gid Lord maga-bless, ikaw gid Lord magatandog sang ilang at tagipusoon. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus Christ I pray. Amen. So for this evening, we will going to read to you about yung biyahe, ang biyahe ni Pablo papuntang Roma. So in Acts chapter 27 verse 7, dito po tayo mag-umpisa. Sabi niya po dito, mabagal ang biyahe namin. Tumagal ito ng maraming araw, sabi niya. Nagbabiyahe sila, barko po, ang kanilang sinasakyan ito. At talagang nahirapan kami. Hanggang sa nakarating kami, malapit sa Nidos, Sinidos. At dahil sa lungat ang hangin, hindi kami makatuloy sa papuntahan namin. Kaya bumiyahe kami sa kabila ng isla ng Crete na kubli sa hangin. At doon kami dumaan malapit sa Salmon, sa Salmon. Namaybay kami pero talagang nahirapan kami bago makarating sa lugar na tinatawag na Magagandang Daungan. Malapit ito sa bayan ng Lasea. So, ibig sabihin, yung pagbiyahe po nila, kung gusto nilang pumunta doon po sa Italia, talagang napakahirap dahil ang hangin po ay salungat. There is an opposing wind. Hindi po sila makatuloy-tuloy, kaya umiba po sila ng ruta. Pero, sa kanila pong isip, sa munting kaisipan, na kung anong meron sila, yun po ay mahirap. Pero ang Diyos po ay mayroong plano pala. Even sa ganitong bagay. So even in this life, kahit na nakaranas po tayo ng ganito sa ating buhay, ang Diyos pala ay mayroon ding plano. A great purpose kung bakit nangyayari ito. Pasalamat tayo dahil alam natin na ang Diyos pa rin ang ating makakapitan. At ang Diyos pa rin, ang siyang, kung nasa danger man ang buhay natin, or kahit na yung hindi na natin alam kung anong gagawin natin, dahil lahat ng ating pangkabuhayan ay nawala na, naubos na. Pero, wala po tayong magagawa, pero manalig lang po tayo. Dahil andyan naman yung mga taong gagamitin ng Diyos na mag-reach out po at tutulungan tayo. Just keep on believing and keep on trusting God even into this kind of situation that we had. So, kagaya din po na sa kanila po na kanila pong naranasan ni Pablo at 10 po ng kanyang mga kasamahan. So, nagtagal kami roon hanggang inabot kami ng panahong mapanganib.
ang pagbibiyahe. Dahil nakalipas na ang araw ng pag-aayuno, kaya sinabi ni Pablo sa aming mga kasama, ang tansya ko, mapanganib na kung tutuloy tayo. So nagkaroon siya ng instruction. So dama niya, sa kanyang sarili na mapanganib ang kanilang tatahakin o ang ruta na kanilang agyahan na kung sa aton pa. Kaya sinabi ni Pablo sa aming mga kasama, ang tansya ko mapanganib na kung tutuloy tayo at hindi lang ang mga karga at mga barko ang mawawala, baka pati na rin ang ating buhay. Pero mas naniwala ang kapitan ng mga sundalo sa sinabi ng kapitan ng barko. Dahil kapitan siya. Dahil yun ang kanyang field. At yun ang kanyang titulo. So, sino pang dapat paniwalaan? At nang may-ari nito kaysa sa payo ni Pablo. So, tuloy sila sa kanilang balak kung saan sila na ruta dadaan. At dahil sa hindi ligtas, sa malakas na hangin, ang daungan doon, karamihan sa mga kasama namin ay sumang-ayon na magbiyahe. Nagbaka sakali silang makararating kami sa Phoenix at doon magpalipas ng Tag-Unos. Sapagkat ang Phoenix ay isang daungan sa Crete, sa Crete or Crete na may magandang kublihan ng Tag-Unos. So, ang malakas na hangin at alon sa dagat. So, ito po ang kanilang nadatnan. Dahil hindi po sila nakinig sa payo ni Pablo. Nang umihip ang mahinang na hangin galing sa timog, ang akala ng mga kasamahan namin ay pwede na kaming bumiyahe. Kaya itinaas nila ang angkla at nagbiyahe kaming namamaybay sa isla ng Crete. Hindi nagtagal, bumugso ang malakas na hilagang silangang hangin mula sa isla ng Crete. Pagtama ng malakas na hangin sa amin, hindi kami makaabante, sabi nila. Kaya nagpatangay na lang kami kung saan kami dalhin ng hangin. Nang nasa bandang timog na kami ng maliit na isla ng Cauda or ng Cauda or Cayuda, nakapagkubli kami ng kaunti. O ibig sabihin siguro nakapagkubli or nakapahuhay or nakapahinga kami ng kaunti, sabi nila. Sana yun. Kahit nahirapan kami, naisampa pa namin ang maliit na bangka na dala ng barko para hindi ito mawasak, sabi nila. Nang mahatak na ang bangka, itinali ito ng mahigpit sa barko sapagkat natatakot sila na baka sumayad ang barko malapit sa Libya. Ibinaba nila ang layag at nagpatangay sa hangin. Tuloy-tuloy pa rin ang malakas na bagyo. Kaya kinabukasan, nagsimula silang magtapon ng mga kargamento sa dagat. Nang sumunod pang araw, ang mga kagamitan na mismo ng barko ang kanilang itinapon. So, lahat po, wala silang iniwan na. At lalo na, talagang uubos, talagang itatapon nila lahat. So, unti-unti nilang tinatapon ang lahat ng mga kargamento ng barko, kung ano man ang meron doon. So, nang sumunod pang araw, ang mga kagamitan na mismo ang barko ang kanilang itinapon. Sa loob ng ilang araw, hindi na namin nakita ang araw at mga bituin. At tuloy-tuloy pa rin ang bagyo. Hanggang sa nawala na kami ng pag-asang makakaligtas pa. So, naranasan din nila na wala na silang pag-asang makaligtas pa. So, sobra-sobra pa yung naranasan nila in this time. Nung nagkaroon ng bagyo, andun pa sila sa barko. So, saan sila pupunta? Wala silang mapupuntahan.
So ilang araw nang hindi kumakain ang mga tao, kaya sinabi ni Pablo sa kanila, mga kaibigan, kung nakinig lang kayo sa akin na hindi tayo dapat umalis sa Crete, hindi sana nangyari sa atin ang mga kahirapan at mga kapinsalang ito. Kaya nga importante, no, yung instruction, importante din yung mga balita. Amen. Na dapat pakinggan din natin. Kung mayroong mga sinasabi na mayroong mga typhoon o dapat tayo ay magtansya or ready tayo sa mga bagay na yon. So kailangan pala. No? Amen. Kagaya nito sa nangyari sa kanila. So pero ngayon, hinihiling ko sa inyo na lakasan nyo ang inyong loob dahil walang mamamatay sa atin. Yun ang sabi ni Pablo. Lakasan nyo ang inyong loob dahil walang mamamatay sa atin. Ang barko lang ang masisira. Sapagkat kagabi, nagpakita sa akin ang isang anghel. Ipinadala siya ng Diyos na nagmamay-ari sa akin at aking pinaglilingkuran. Sinabi niya, Pablo, huwag kang matakot. Kaya parang sinasabi din sa atin ngayon na huwag tayong matakot. Just believe in God. Just trust in God. Dahil maraming tao ang Diyos na gagamitin para po maibahagi ang mga supply, ang mga provision, no? Or ang mga lahat po ng mga pangangailangan. Lalong-lalo na po yung sa mga nangangailangan. Lalo na po sa mga kabaranggayan. Amen. At lahat din po sa atin lahat. Sinabi niya, Pablo, huwag kang matakot. Dapat kang humarap sa emperador sa Roma. At sa awa ng Diyos, ang lahat mong kasama rito sa barko ay maliligtas. So para bang sinasabi ng Diyos na kahit nangyari ito, na huwag tayong matakot, tayo po ay maliligtas. Wala pong mamamatay, sabi po ni Pablo sa kanyang mga kasama. Kaya mga kaibigan, huwag na kayong matakot. Dahil nananalig ako sa Diyos na matutupad ang kanyang sinabi sa akin. Pero ipapadpad tayo sa isang isla. So dahil sa mga pangyayaring ito, mayroon talagang mayroong purpose ang Diyos sa mga bagay na to. Hindi kaya sa mga panahon ito, talagang wala tayong magagawa kundi manalangin. Wala tayong magagawa kundi tatawag sa Kanya. At talagang babalik, yung loob natin sa Kanya at talagang kung sa aton pa maginulsulgit sa aton mga hindi mayo nga ginabuhat sa aton kinabuhi. So sabi dito, sa ika-14 na ng gabi nang tinangay kami ng bagyo sa dagat ng Mediteraneo at ng mga hating gabi na tinantya ng mga tripulante na malapit na kami sa tabi ng dagat, kaya sinukat nila ang lalim ng dagat. Kaya sinukat nila ang lalim ng dagat at nalaman nilang mga 20 na dipa ang lalim. Maya-maya sinukat nila ang lalim at 15 dipa na lang. At dahil sa takot na bumangga kami sa mga batuhan, naghulog sila ng 4 na angkla sa ulian ng barko at nanalangin sila ng mag-umaga na sana. So wala silang magawa. Dahil sa takot, sinabihan sila ni Pablo, huwag kayong matakot. Pero dahil nandun talaga yung pangamba, nandun talaga yung worry, talagang wala silang magawa. Dahil napakalagas ng bagyo, anong ginawa nila? Nanalangin sila ng mag-uumaga na sana. Gusto sana ng mga tripulante na lisanin na ang barko.
No? Kaya ibinaba nila sa dagat ang maliit na bangka at kunwari maghuhulog lang sila ng mga angkla sa unahan ng barko. So yung plano nila, no, na bumaba, no, ang plano nila ay umalis sa barko. Pero sinabi ni Pablo sa kapitan at sa mga sundalo, kung aalis ang mga tripulante sa barko, hindi kayo makakaligtas. So, yun din po ang instruction. Kaya pinutol ng mga sundalo ang mga lubid ng bangka at pinabayaan itong maanon. So, sa puntong ito, sila po ay sumunod na sa instruction ng Panginoon through kay Pablo. Amen. So, nang madaling araw na, pinilit silang lahat ni Pablo na kumain. Sinabi niya, 2 linggo na kayong naghihintay na lumipas ang bagyo at hindi pa kayo kumakain. Kaya kumain na kayo upang lumakas kayo. Sabi ni Pablo, dahil walang mamamatay sa inyo kahit isa. So, yun po ang sinasabi niya. No? Talagang kino-confirm niya sa lahat ng mga nandoon sa barko. Yung mga sundalo, no? At sa lahat po ng mga crew ng barko na walang mamamatay kahit ni isa man sa inyo. Sabi niya. So pagkatapos magsalita ni Pablo, kumuha siya ng tinapay at sa harapan ng lahat ay nagpasalamat sa Diyos. So, in spite or sa mga panahong yaon na kanilang dinanas, na wala silang magagawa sa buhay, wala silang magagawa sa kanilang sarili dahil sa tindi ng kanilang dinadanas, no? Sa bagyo na kanilang hinarap at nandun sila sa barko, no? Pero panatag ang loob ni Pablo. Kaya ang ginawa ni Pablo, no? Kumuha siya ng tinapay at sa harapan ng lahat at nagpasalamat sa Diyos. Pinira-piraso niya ang tinapay at kumain. Lumakas ang kanilang loob at kumain silang lahat. Dahil as a being a leader also, no, di lang po sa bayang ito, no, or even in this country, sa mga panahon po ng bagyo, sa panahon po ng hindi inaasahang mga pangyayari, no, talagang nakatuon tayo, nakatingin tayo kung anong gagawin ng leader. Kung yung leader ay matatakot, so lahat po ng mga constituents, lahat po ng kanyang mga kanyang kababayan or lahat po ng kasamahan niya ay matakot din. Pero pag makita niya na ang leader ay matapang at talagang mayroong pananalig sa Diyos at talagang gagawa ng paraan, no? At talagang hindi mo nakita yung pagpanik, no? Na talagang kalpante lang. Talagang contagious yun eh. Makalaton. So, kagaya din po nila. No? Hindi rin sila nagpanik. No? At talagang lumakas din yung loob nila. Dahil kung ano po nakita nila kay Pablo, talagang contagious. Sila din lumakas yung loob nila. Kumain silang lahat. Kaya, anong gagawin natin? Wala naman tayong magagawa. Kaya, kumain lang tayo. At magpasalamat sa Diyos. So sabi na dito, kumain kaming lahat na sakay ng barko. Nang makakain na ang lahat at busog na, itinapon nila sa dagat ang kanilang mga dalang trigo para gumaan ang barko. So yung pabigat sa kanila, di ba? Sa atin, minsan yung pabigat sa atin, yung worry, lahat, hindi natin alam kung anong gagawin para bukas, pero alam naman natin na talagang mayroong, kung mayroong tayong pananalig, mayroon tayong pananampalataya, alam natin na hindi rin makatulog yung mga leader natin, na hindi tayo matutulungan. Lalong-lalo na sa mga kabaranggayan. Lalong-lalo na yung mga talagang naapektuhan by this flood o nadala-dala po ng Taipong Paeng. Pasalamat tayo sa lahat po ng mga barangay chairman at sa lahat ng mga taong nakapaligid na handang tumulong. Sa lahat ng mga taga-Pigawayan, di ba? Na talagang nagpopursige at nandun talaga yung heart na para tumulong. So, ganun din po sa kanila.
Hindi po nila, hindi po nila tinitingnan kung ano yung pabigat sa kanila, basta makatulong. Ganun din po kay Pablo. Kaya, hinagis na nila lahat. Ang nandun na lang, sila na lang na nandun sa barko at ang kanilang pananalig sa Diyos. So, kaya nga lahat-lahat, gusto ng Diyos, kunin lahat. Kaya nga, without our God o our Lord Jesus Christ, wala tayong magawa. Kahit anuman ang meron sa atin, kahit na malawak yung lupa mo, maganda yung bahay mo, puno-puno ng kotse, puno-puno ka ng pera, pero pagdating dito, lalong-lalo na kung maapektuhan ka, mawawala lahat sa'yo, wala. Kaya nga, wala talaga. Kaya dito kay Pedro, lahat-lahat po ng mga gamit, lahat-lahat po ng mga importanteng bagay, mahal man o kung ano man meron doon sa barko, tinapon lahat. Walang silbi yun. Kundi yung pananalig lang sa Diyos in times of trouble. Just like King David, nung nandun po yung King of God and also King Saul, na talagang hinahabol siya para patayin. At takot na takot si King David. At saan siya? Nandun po siya sa kuweba, nagtatago. Pero yung mga kasamahan niya, tumitingin kung anong gagawin ni King David. Pero ang ginawa ni King David, he sought the Lord. Talagang nag-worship siya, nagpuri sa Diyos, and then his face became radiant. Nung nakita nila, na talagang nagkaroon siya ng tapang, nagkaroon ng glory, yung glory ng Diyos nakita sa kanyang mukha, And then sila din, contagious din. Nakita nila na nagkaroon siya ng tapang, naging matapang din sila. Kaya kung makita natin na matapang yung leader natin, hindi matapang sa away, kundi matapang na kahit na ay gagawin. So, nagkakaroon din ng tapang yung mga tao sa palibot. So, kaya pasalamat tayo na mayroon tayong leader na may malaking puso, especially by rescuing and also helping yung ating mga kababayan. Hindi lang po dito sa Banwas ng Pigawayan, but even to the entire place of province of North Cotabato. Kaya pasalamat tayo na mayroon tayong butihing governor, Lala Talinio, Mendoza. So, tuloy tayo sa Word of God natin. So, sabi dito, ang pagkasira ng barko. Verse 39, nang mag-umaga na, hindi alam ng mga tripulante kung saang isla kami napadpad. Pero may nakita silang islang Luok na may dalampasigan. Kaya nagkasundo sila na doon nila isasadsad ang barko. Kaya pinutol nila ang mga lubid na nakatali sa angkla, kinalag din nila ang mga tali ng timon, at itinaas nila ang layag sa unahan para tangayin ng hangin ang barko papuntang dalampasigan. Pero sumayad ang barko sa mababaw na parte ng tubig. Bumaon ang unahan nito at hindi na makalis. Ang hulihan naman ay nawasak dahil sa salpok ng malakas na alon. Kaya even yung barko ay nawasak din. At wala silang naiwan, kundi sarili lang nila ang dala-dala nila nang makaahon sila sa dagat, papunta doon sa isang puok o isang maliit na tawag nito, na lugar, yung Malta. So, papatayin na sana ng mga sundalo ang lahat ng bilanggo para walang makalangoy papuntang dalampasigan at makatakas. Pero pinigilan sila ng kanilang kapitan dahil gusto niyang maligtas si Pablo. Nag-utos siya na lumukso muna ang lahat ng marunong lumangoy at mauna na sa dalampasigan. Pagkatapos, pinasunod niya ang iba ng nakakapit sa tabla
at sa mga parte ng barko na lumulutang. Ganon ang aming ginawa at lahat kami ay ligtas na nakarating sa dalampasigan. Kaya kung ang Diyos ay nasa sayo, so wala ka dapat ikatakot. Wala ka dapat ipangamba. No? Ando naman yung worry dahil nandiyon dahil sa flesh. Pero no, talagang paigtingin pa natin yung ating pananalig. Wala naman tayong maibigay, pero no, by this, no, at least nagkakaroon tayo ng lakas ng loob. Dahil pag sinabi ng Diyos no, na andyan siya para tumulong, no, hindi naman siya mismo, pero makikita mo na gagamitin niya no, ang mga tao para tumulong no, sa ating buhay. No. And then, nandun na sila sa Malta, nang makaahon na kami at ligtas, nasa panganib, nalaman namin na ang islang iyon ay tinatawag na Malta. Napakabait sa amin ng mga taga roon at mabuti ang kanilang pagtanggap sa amin, sa aming lahat. Nagsiga sila para makapagpainit kami dahil umulan at maginaw. Nanguna si Pablo ng isang bigkis. Nanguha si Pablo ng isang bigkis ng kahoy na panggatong. Pero nang mailagay na niya ang kahoy sa apoy, biglang lumabas ang makamandag na ahas dahil sa init ng apoy at tinuklaw ang kanyang kamay. So makamandag na ahas yun. Tinuklaw si Pablo. Pagkakita ng mga taga roon sa ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, sinabi nila tiyak na kriminal ang taong ito. Talagang i-judge nila. Dahil kung nabuhay man siya, sabi nila, tiyak na kriminal ang taong ito, nakaligtas siya sa dagat, pero ayaw pumayag ng Diyos na siya, ng Diyos na, ng katarungan na mabuhay pa siya. Pero ipinagpag lang ni Pablo ang ahas doon sa apoy. At hindi siya napano. No? Alam mo, yung mga ginagawa dito, kahit na ahas, ginamit ng Diyos. Para maipahayag at maipakita no, sa leader na doon o sa mga taong ng taga Malta na ito po ay alagad ng Diyos. Doon nila nakita. Doon, no, iba magpahayag ang Diyos eh. Dahil doon, hindi siya tinablan no ng dalit no or kabandag ng ahas, kaya no nasabi nila sa sarili nila ito ay talagang alagad ng Diyos. Wow. So kaya nga sabi nila no, sabi po ng Biblia, His ways is better than our ways, His thoughts is higher than our thoughts. Ganun po no ang pamamaraan ng Diyos. Minsan hindi natin matanggap, pero yung pamamaraan ng Diyos para maisalba lang tayo o maibalik tayo sa kanyang kalooban, gagawa at gagawa ang paraan ng Diyos. Kaya sa mga paraan na ito, sa mga bagay na ito na nangyayari sa buhay natin, hindi natin alam. Paraan din ng Diyos para tumawag tayo sa Kanya. So dahil dito, nakaligtas siya sa dagat pero ayaw pumayag ng Diyos ng katarungan na mabuhay pa siya. Pero ipinagpag lang ni Pablo ang ahas doon sa apoy at hindi siya napano. Hinihintay ng mga tao na mamaga ang kamay ni Pablo o kaya'y matumba siya at mamatay. Pero matapos nilang maghintay ng matagal, walang nangyari kay Pablo. Amen. Kaya nagbago ang kanilang iniisip. Sinabi nila, isa siyang Diyos. No? Or isa siyang alagad ng Diyos. Ang pangalan ng pinuno ng lugar na yon ay si Publius. Ang kanyang lupa ay malapit lang sa lugar kung saan kami umahon. Mabuti ang kanyang pagtanggap sa amin at doon kami tumuloy sa kanila sa loob ng 3 araw. No? Kaya mayroon pa palang mayroong ipatrabaho ang Diyos. Kaya doon sila pumunta. Yun ang plano ng Diyos. No?
No? Kaya pumasok si Pablo sa kanyang silid at nanalangin. No? Ganun po dapat. No? Gaya ni Pablo, talagang nandun yung panalangin. Wow. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa may sakit at gumaling ito. Dahil sa pangyayaring iyon, ang lahat ng may sakit sa isla ay pumunta sa amin at pinagaling din sila. Marami silang ibinigay sa amin na regalo. At nang paalis na kami, binigyan pa nila kami ng mga kakailanganin namin sa paglalakbay. Wow. So, dito po natin makita na lahat po ng kanilang mga gamit doon sa barko, tinapon nila. Yung mga trigo, lahat-lahat po ng kanilang baon o mamahaling gamit, tinapon nila. No, dahil po sa bagyo, dahil po nagkaroon po ng shipwreck. Talagang hindi nila maintindihan. Para gumaan yung barko, tinapon nila lahat. Pero, by the grace of God, nung papunta sila ngayon sa Roma, anong nangyari? Pinadalhan pa rin sila ng mga tao doon sa Malta ng lahat ng kanilang pangangailangan, kakailanganin sa pagbiyahe, sa kanilang paglakbay. So, ibig sabihin, pinakita sa kanila ng Diyos. Sa kanilang paglakbay, dumaan sila doon. Talagang pinakita ng Diyos, hindi lang po sa mga sundalo na kasama niya at mga crew or even the entire people there in that place, nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Nakita nila kung paano pinagaling ni Pedro at paano po nagkaroon ng instruction at paano po nagbigay ng instruction ang Diyos. Amen, na hindi sila magiba man ang barko, mawala man ang lahat, at least, sabi ng Diyos, at ipinahayag po ng Diyos kay Pablo na lahat sila mabubuhay pag hindi sila umalis sa barko. So, it means na ang Diyos po ang may control ng lahat ng buhay natin. Kaya, sabi ng Diyos, manalig po tayo sa Kanya. Kung ano pa po ang nangyayari ngayon, manalig po tayo sa Kanya dahil mayroon po siyang purpose sa buhay mo, sa buhay ko, at sa buhay nating lahat. Kung ano man ang nawawala sa atin, kagaya po nila, ibinalik po ng Diyos, sobra-sobra pa. Wow! Dahil lang po sa pananalig yun. Dahil lang po ay mayroon isang alagad ng Diyos na talagang nanalangin para po sa kanilang kaligtasan. So, in times like this, wala naman tayong magagawa, kundi manalangin. Salamat pala kay Ariel Evangelista Milyondaga, sa amigo ko, Ara Karondra sa may Manila. Pray for our